Aabot sa 76 million working-age Filipinos ang naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2022. 1.9 million sa bilang na ito ay persons with disability o PWD, pero halos nasa 353,000 lamang ang mayroong trabaho. Ngayong araw, makikilala natin ang isang PWD delivery rider na hindi hadlang ang kanyang kapansanan para itaguyod ang kanyang pamilya. Ako si Ate Roslyn at ito ang real life story ni Kuya Joy. Mga kwento na may pagmamahal sa kapwa. Mga kwento na may puso para tumulong. Mga kwento ng pag-asa. Ako si Ate Roslyn at ito ang real life stories ng bawat Pilipino. Bawal naman, pero di ba inano kasi ni President, hininto niya. Hindi ko lang alam kung kailan, pero hindi naman ako kadalasan sa main road eh. Tsaka alam ko na yung pasikot-sikot na hindi ako dadaan ng main road. Eto gawa ko. Dahil may bag kami ng Grab, pero super bigat. Tsaka sobrang laki. Kaya ginagamit ko lang kapag kapag kailangan ng picture. Kasi kailangan namin ng picture na kung okay pa ba yung gear. Gosh! Parang ano nila din, Po. sundan nyo lang. Half na mainit, half na malamig. Bakit yan? Ayoko ng sobrang Dahil init. yung sobrang init. Tapos maraming tubig para hindi siya hindi matapang. Sa ngayon, kaya wala yung misis ko gawa ng nasa training siya ng yung bagong isusupply nila or gagawa nila ng mga project. Tapos, yung bunso ko namang anak, finals. Finals niya ngayon. Grade 2. Tapos, yung isa na umuwi ng galing call center, umuwi ng alas 2. Then, natulog lang ng konti, umuwi naman ng Dasma. At yung isa ko naman, meron silang team building sa Palawan. Sinubukan na namin na from Antipolo, Dasma umuwi. Ang uwi niya, kahit na umuwi siya ng alas 5, dumadating pa rin ng mga alas 10 o kaya alas 9. Mabilis na yung alas 9. Tapos pagdating doon, matutulog. Tapos aalis naman ng alas 4 para umabot sa alas 8 na Usual na senaryo, gawa kasi gawa ng work ng misis ko. Pero kapag walang work, umuwi siya dito. Parang kapag halimbawa mga holiday, yun, nauwi siya dito. Minsan, kapag halimbawang
medyo, halimbawa umulan at hindi ko na kaya na magbiyahe, tutuloy ako doon or any na kapag may kailangan, pupuntahan ko. Kahit anong oras, minsan nagkakataon na bigla ang nagkasakit, kailangan ng ganito, tutuloy pa rin ako roon. Tulad nung mga 3 ko anak na malalaki na, talagang may sarili na silang mundo eh. Hindi mo na mapipigilan yon na hindi tulad nung maliliit pa sila, na control mo dahil ikaw yung nag-ano. Eh di, wala na. Hindi ito naging hadlang kay Kuya Joy para maging overachiever pagdating sa sports. Sa katunayan, ilang medalya na rin ang kanyang nakuha dahil sa mga sinilihang sports competitions. At lalong hindi naging hadlang ang kanyang kalagayan para makapagtrabaho upang maging isang mabuting haligi ng tahanan para sa kanyang pamilya. And for the second runner-up, we have a trophy, Thoughts, Sailability Division. Second runner-up is Joy Kalimlim Habana, our skipper. Ngayon, under ako ng Philippine team. 2 years pa lang akong Philippine team para sailing team ng Pilipinas na nakikipag-compete sa iba't ibang lugar. Kaya ang ginagawa ko, kung sino, nag-crew lang ako. Pero yung isang boat na medyo maliit, yon kahit mag-isa lang ako, kayang-kaya ko yon. Ito yung isa sa mga collection ko na panalunan na hindi ko mga memorable. Kasi yung iba nakalagay na sa taas, puro mag lang rin naman, although mag, pero winning moment pa rin yun. Na may mga 1, 2, 3. Pero ito yung mga parang masasabi kong the best. Kasi tulad nito, 2023, Usgos National 2023, first ako dyan, ng first place ng Sailability Division. Then, ito naman, etong maliit na to, overall, parang mga 15 kami roon na boat. Overall siya sa butuan naman. Butuan, isa lang akong dayo, pero nakuha ko pa rin yung first place. At isa lang akong amputee na lumaban doon. Tapos, etong isang to, yung may glass na yan, etong taon lang, February, sa seafront ng Laia. Puro sailing ang doon na ako nag-concentrate sa sailing. Tapos eto namang bag na to na dalawa, first place pa rin ng Sailability Division. Then siya, sa Taal Lake Yacht Club, ginaganap. Monthly siya. Monthly kasi mas maganda kung monthly nagjo-join ako sa mga Tapos yon kailangan din kasi namin ng record as a Philippine team. Isa, kailangan kong to inspired na yung mga ibang PWD, nakikita ko na minamaliit nila yung sarili nila. Lalo yung iba na ayaw nilang lumabas. Ito, sabi ko, lumabas lagi sila. Kinahihiya yung kapansanan nila. Ako noon, nakaranas din ako ng pambubuli nung maliliit ako. Pero ang nasabi ko, kailangan kong gumawa ng isang bagay o isang kakayanan na makikilala ako, at kung sakaling makikilala ako, maaaring magbago yung maaaring magbago yung tingin ng mga tao. Ang tingin ko, yabang. Yabang ko lang sa sarili ko na parang ipakita na ganito ako, pero kaya ko yan. Kaya kong i-achieve na kung kaya nyo, kaya ko rin.
1,000. 1,434. 434. Okay, Okay na? ready na ako. Okay na ako. Ay! Sabi ko na lang itong naman siya na siguro. Oh, kasha. Init. Yay. Wala pa yung ano, kukuha. Lalaki raw ang kukuha. Medyo may karamihan ng konti. Thank you, sir. Okay na po. Hello po. Yes po, ma'am. Hi. Kuya Joy. Yeah. Roslyn po. Yes From po. Roslyn Foundation. Okay, ma'am. Hello rin ya. Kamusta po? Pagod. Pagod. Pagod kami dahil sa ano, pagbiyahe dito. Ilang parcel na po nihatid ninyo ngayon? Kung tutusin, 2 booking siya, pero yung isang booking, double. So, kamusta naman po yung araw-araw nyo na inaharap sa pagbabiyahe, sa pagdi-deliver nyo? Mainit. Mainit lagi ang ano, ang pagbiyahe. Tungkol naman sa mga booking, medyo may kahirapan. Kasi ang problema lagi namin dyan sa booking, alam naman nila na parating yung ano mo, yung deliver mo, nandyan yung pag dumating ka, aantayin mo pa sila ng matagal. Ang mahirap lang dyan yung sa mga condo. Tapos, mahirap sa sitwasyon ko, yung nauutusan na lalo 5th floor, 6th floor, akyat. Meron yung iba na condo na or establishment na ano na walang elevator. Yun ang mga struggles po ninyo everyday. At meron pa sa e-bike. Kahapon nagpunta ako dito para sa preno. Kasi yung preno medyo parang lumuwag siya at hindi ganong kumakapit yung preno. Na nagpunta ako rito para ipaayos dahil 2 beses na hindi may nagprepreno sa harapan mo ng biglaan. Buti na lang kahit papaano aware ka na ikakabit. Sabi ko hindi maganda to, kailangan ma-check up yung So, preno. napaayos nyo na? Napaayos Kuya ko, Joy? kaya ngayon, ayos na siya. Tapos, ngayon, iwas sa National Road. Dahil alam naman natin na yung e-bike, bawal sa National Road. Bakit ginagawa mo pa rin sa ngayon? Kung totoosin, yung mga anak mo, may trabaho na sila. Pero, bakit gusto mo pa rin na gawin itong ginagawa mong trabaho? Isa, masaya ako sa ginagawa ko. Pangalawa, ayoko ng tambay. Na parang naano ako na kahit may trabaho na sila, parang iaasa ko na malakas pa naman ako. Gusto kong patunayan na kahit may trabaho sila, hinahayaan ko, sa inyo yan pera yan. Hanggat kaya ko, ipro-provide ko pa rin yung para sa amin at para sa kapatid yung maliit. At pangatlo, gusto ko na yung gagastusin ko sa mga dapat kong paggastusan manggagaling sa akin. Speaking of
sports mo, nagmamarathon kayo. Ah, Umaakyatin kayo sa bundok. Ano yung motivation nyo? Bakit nyo ginagawa yan? ang motivation ko para hindi mabuli. Dahil ang hirap maging mabuli ng mga tao na pag nakita ka, ganyan yung itsura mo, titignan ka nila at masasabihan ka ng kung ano-ano. Nasa isip ko noon na sabi ko, kailangan kong gumawa ng isang bagay na hahanga sila sa akin. At pag nakita nilang humahanga sila sa akin, parang magtitwist, mababago yung pagtingin nila sa akin. Na yun naman yung nangyari. Mayroong ba time na nabuli ka? Kasi sabi mo kanina, Meron. ayaw mo na mabuli ka. Meron, yung last time na kahit na ganito na nagtatrabaho na ako, nabubuli pa rin na yung pag nakita ka nila, lalo mga kasama mo mga PWD rin. Kasi may mga grupo talaga ng lahat naman tayo, may mga grupo. Yes po. Opo. May grupo ng mga PWD, Mm. may grupo na lahat kami puro amputee. Yung pag nakita kayo, ito yung tatawanan kayo. Pero ang sinasabi lang ng iba, may galit. Oo, may galit, pero wala kang magagawa Ganun yung ano ng tao So anong pakiramdam niyo po doon? Sa mga times na binubuli kayo? Lumiliit. Naninikip yung kasi parang parang tingin mo hindi ka belong sa community. Ngayon, hindi ko na nararanasan dahil lalo't ang mga nagiging kasama ko medyo open sila. At sa panahon ngayon na nakikita ko naman yung mga generation na na parang iba na yung paningin nila sa mga PWD. Lalo't may mga anak akong namulat sa sa sitwasyon na ganito na nakita nila PWD yung father nila, natuturuan din nila yung mga iba. Kuya Joy, mayroon ka bang mensahe sa mga kapwa mo PWD na ang tingin nila sa sarili nila wala silang magagawa? Mensahe ko lang naman sa mga kapwa PWD ko, laban lang. Huwag kayong mahiya kung ano yung pagkatao nyo. Ano lang naman yan physical lang naman natin to Pero kung titignan kung ano yung nasa loob mo at maganda ito, bakit hindi ka nila titignan ng maganda? Dahil ang tingin ng sa atin mababa. Pero nandiyan ka, ipakita mo na kaya mo, ipakita mo na hindi ka susuko, at ipakita mo na kung ano yung kaya nila, kaya mo rin. Maaari magbabago ang paningin nila sa'yo. May battery po kayo na hinahanap ni Kuya? Ito ba? Ano tawag to? Hindi ko alam kung ano tawag. Anong tawag po dito? Sa ganito? Lithium battery po siya. Lithium battery. May ilang taon kaya niya to magagamit? Sa ganito lifespan, mga 2 to 3 years. Depende 2 sa to 3 paano years. 4 years na natin. Ito 4 years na daw. Tatagal pa siguro yan. Depende na lang sa paggamit. So, Kuya Joy, ito na yun siya. Sabi nila, parehas naman ng spec. Gusto mo ba na i-try natin? Pa-try natin sa kanila? Oo, May warranty? Meron po. Ilang Ang taon? warranty Ilang namin, taon 1 sa year. 1 year. Oh, 1 year. Akala ko buwan. Oh, tama. 1 year. Try natin? Pwede? Pwede naman. Thank you. Ayan, yung sa misis po ninyo. Yeah, hinirap. Oo. Kasya naman siya. Bakit ito may ganito na siya? Ito Iba na yung bago? Hawakan niya. Bago na? Bagong packaging na siya? Yeah, magkano lahat? Magkano yung battery na yon? Ang price kasi ng best selling namin sa battery is 10,000. So, Oo. sir,
Sabi nga ni boss, PWD, Mm. 5,000. 5,000? Sagad na ba yon? Baka may discount pa. Sagad lang po yun. Oo, baka may discount pa aside 5,000, baba pa. Parang, Oh, yeah. So, from 10,000, binigyan niya tayo naging 5. So, humingi pa po tayo ng tawad. Sinagad, naging 4, ano na po, 4,000. Dahil dyan, re-regalo ko na sa'yo. Ay, thank you po. You're so lucky today. So, eto nga po, nakikita nyo, may e-bike dito. Ito po ay pinagkaloob po sa atin ng AIMA Electronic Bike Shop dito po sa Tondo, Manila para po kay Kuya Joy. Thank you. Aside po doon sa nakuha natin na battery, additional blessing po para sa kanya. So sa mga may kailangan po ng mga parts para sa mga e-bike po ninyo, sa any electronics po na gadgets ninyo dito, like electronic golf cart, and then mga electronic bikes po ninyo, mayroon po sila dito. Nagbibigay rin po sila ng discounts dahil ang may-ari po nito, mabait. And also, sa lahat ng mga PWD na gusto mag-purchase ng e-bike, dito po, nagbibigay sila ng 20% discount sa item po. Maraming salamat po. Hindi ko po talaga ina-expect na magkakaroon uli ako ng isang panibagong e-bike. Maraming salamat sa kay Roslyn Foundation na tumulong at nagbigay ng e-bike. Kay Sir na may magandang puso na talagang para sa mga PWD. Hindi siya nagdadalawang isip na tumulong. Maraming salamat po. So, Kuya Joy, may konting regalo kami sa iyo. May bagong ka na, e-bike. So, bibigyan ka rin namin ng ito. Ito ay bagong helmet mo, galing sa Roslyn Foundation. At ito ay pampalit mo sa ginagamit mo. Pampalit? Pero hindi lang siya color green. Okay. Yan. Pwedeng gamitin sa sailing. Yan. Para pagbasa na yung green mo, magpapahinga ka, pwede mo palitan. Yan. One garage. Gagawin Pag nag-sailing ka, pwede rin. Pwede Yes. Muli po, ako po ay nagpapasalamat, buong pusong nagpapasalamat sa Roslyn Foundation dahil sa mga tulong at naibigay sa akin. Hindi ko po ito makakalimutan at tatanawin ko ito ng mahabang panahon hanggat buhay ang naibigay nyo. Pangangalagaan ko to at bilang pasasalamat, susuporta rin ako kung ano may tutulong ko sa Roslyn Foundation. Ako naman po, Kuya Joy, in behalf po sa Roslyn Foundation, taus-puso po kami nagpapasalamat. Dahil binuksan niyo po yung buhay ninyo sa amin na maipakita at maikwento po para yung mga kagaya niyo po na PWD po na walang lakas ng loob na abutin yung mga pangarap nila. Makikita nilang kwento mo, mai-inspire sila na hindi pala hadlang ang kapansanan. Physical lang po yan Hindi hadlang. Kung mentally ka, yung goal mo, nakafocus ka, gusto mo ma-achieve, at yan po ang pinatunayan nyo.
At kayo ang magiging role model nila na walang imposible. Lahat posible kung gugustuhin po. Kaya thank you so much po sa inyo, Kuya Joy. Maraming Thank you. salamat din po. Ang kwento ni Kuya Joy ay magsilbi ng inspirasyon para sa ating lahat. Naway maging halimbawa siya sa bawat isa sa atin na huwag mawala ng pag-asa sa anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Mabuhay ka, Kuya Joy, at proud ang Roslyn Foundation para sa iyo at sa mga gusto mo pang abutin. Ako si Ate Roslyn at magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado. Dito sa Ate Rose Real Life Stories. Mayroon bang pagkakataon na isang buong araw mula umaga hanggang gabi wala kayong makain? Dumating ba yung sa gabi lang pagpunto na talaga. ganun? Sa gabi lang Sa talaga. gabi lang po. Walang almusal, walang tanghalian. Tiis lang kami. Hindi naman lahat Pasko eh. Sa minsan, ilalim, baba, gulong, baba. Laban lang tayo, di ba? Laban. Habang may buhay. Oo. Laban lang. Nagtitinda po ako ng daing po weekly. Kung wala naman pong time na makabili po nun, nag-Graham balls po ako sa school. Gusto niyo po pang snacks? Graham balls po. Hi po. Good afternoon po. Graham balls. Graham balls po. Pang 100. snacks.